Isang magandang umaga mga kaibigan. Lahat ng tagapakinig natin dito sa estasyon DXMY RMN Cotabato. Ito po ang inyong kaibigan sa kanyang maiden broadcast sa programang ito. Professor Raydan Lacson po, nagpapakilala sa inyong lahat. Mayong buntag, mayong aga sa aton tanan. Mapita sa aton mga kaabyanan nga nagapalamati diri sa istasyon sa DXMY RMN Cotabato. Well, mga kaibigan, welcome po tayong lahat dito sa ating programang ito na mamaya-maya ay paliwanag natin kung ano ang tamang pamagat. Ngayon ay tatawagin natin sa umpisa bilang isang bayad na programa para sa Lumad Affairs o kaya mga balitang lumad or updates tungkol sa mga kaganapan sa buhay-buhay ng ating mga indigenous peoples dito sa Mindanao na kung tawagin ay mga lumad. Well, mga kaibigan, ang ating programang ito ay simula sa araw na ito ay magiging lingguhang programa na po sa ganitong oras, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 sa araw ng Sabado. Lingguhan po ito, magmula sa linggong ito ay mapapakinggan nyo tayo weekly na magbibigay ng mga updates tungkol sa ating mga lumad affairs at tatalakayin natin na pag-uusapan nito at marami po tayong mga naka-line up na mga topics at saka mga mga tema na pag-uusapan na kung saan pwede rin kayong sumali, no? Kaya tutok lang po kayo sa ating programa, no, maiden broadcast nga natin ito. At mga kaibigan, ay ipapakilala ko rin, meron tayong partner dito, ano? Hindi ko pa nasabi ano ba ang sponsor nito ng ating programa, ano? Well, bago ko ipakilala ang aking kasama ay nais ko lamang sabihin sa inyo na itong ating Lumad Affairs program ay sponsored by the IPDev, ano? Isang non-government organization. Ano itong IPDev? Ay papakilala rin mamaya ng ating kasama dito sa programang ito. Well, without much further ado mga kaibigan, ay ibibigay ko na po sa inyo ang aking kasama, yung ating katandem sa programang ito na walang iba kundi siya mismong program program manager ng IPDev, no? At ito ay walang iba kundi ang dati na ring nadidinig ninyong boses sa kahanginan, no? Kaya sa Himpapawid, no, on air, very very familiar resounding and very accommodating voice, no? So pakinggan natin mga kaibigan at binibigay ko na po sa inyo si Binibining Avin Acuña Gulo. Magandang umaga po sa iyo, Ma'am Avin. Magandang umaga sa iyo, Professor Raydan, at saka sa lahat ng listeners po ng DXMY, radyo natin. Radyo mo nationwide. Nakakatuwa, ano? Radyo mo nationwide. DXMY, simula po ngayon, it's August 3, 2013, ay magkakaroon po tayo nitong regular program na mapapakinggan sa Central Mindanao. May sabi nga ni Erwin kanina ay umaabot ang broadcast nila pati sa Zamboanga Peninsula and some areas of the coastal area dito sa Maguindanao, and that's a good sign kasi nga po mga kaibigan, itong programa natin ay specifically po ay tatalakay sa mga isyung nakakaapekto or isyung will mean a lot, no, sa pamumuhay ng mga lumad, yung mga indigenous peoples dito sa Maguindanao or ibig dito sabihin sa ARM. nito, kasamang Abin ay kumbaga dito nila mapapakinggan yung mga lahat ng mga updates and topics tungkol sa ating mga lumad na lipunan dito sa Mindanao. Ano po? Opo, kasi nga sa pag-iikot natin, naririnig natin yung mga hiling ng community na maraming ang project na pumupunta sa kanila, tinatanong sila, ang dami-daming tanong tungkol sa kanila, kaya lang hindi bumabalik sa kanila yung tanong. So ito naman ay isang attempt lamang kasi pinagsusumikapan natin na masagot or matugunan yung kahilingan na yon, na masagot kung ano man mga katanungan meron sila. Ayun. Pwede rin po silang mag-text sa atin, Prof, di ba? Oo, ibibigay natin mamaya kung paano yon, ano. So mga kaibigan, yan po ang unang salvo ng paliwanag
dito sa ating programa na sa ngayon ay tatawagan nating Lumad Affairs o kaya Balitang Lumad, ano? So, ayan, Balitang Lumad, ha? Tandaan po ninyo mga kaibigan, dito lamang sa ating istasyon DXMY, RMN Cotabato, ang radyo mo nationwide. At sa ating pagpapatuloy, nabanggit natin kanina kasamang Avin ay ang sponsor nito ay IPDev. Ano ba itong IPDev? Right. IPDev is actually a project, no? Isa po itong proyekto. Alam nyo, sa ikot natin doon sa mga community na may mga IPs or mga lumad, talagang ginugulan natin ng akmang panahon na maipaliwanag sa kanila na ito ay project. Usually kasi ang pagkakaintindi natin ng project, may dalang building, may dalang relief, may dalang infrastructure. So, infrastructure yung na iisip. project, ibang klaseng project ito kasi nga po, kaya siya nabuo at napag-isipang buuhin kasi nga po maraming kakulangan. Maraming nagtatanong, may IP nga dyan sa Maguindanao at saka sa ARM, pero walang makakapagsabi kung nasaan sila, kung sino-sino sila, kung ano yung mga pangangailangan nila at kung ano-ano yung mga isyong nakakaapekto sa buhay nila. So, yun po ang project. So kasamang Avin, kumbaga hindi ito yung nakasanayan nating isipin na project, ay yung mga infrastructure na konkreto kagaya ng mga karsada, mga dryers, hindi. Talagang hindi po siya nagdadala. Project siya pero wala siyang dalang solid or tangible na mga bagay-bagay. Ayan. So mga kaibigan, tandaan po ninyo, IPDev, Indigenous People, no? Lumad. Papaliwanag din natin mamaya, anong kakaibahan nitong lumad sa indigenous people. At yun na nga, nabanggit ng ating kasamang Avin, sharing project manager nitong IPDev project. Ito ay isang project sa pinamamahalaan din ng Institute for Autonomy and Governance o kaya IAG in partnership with ano ho ang mga partner nito kasamang Avin? Yung mga partner dito ay yung Konrad Adenauer Stiftung. Isa po itong German organization na yung kanilang specialization, kumbaga, yung kanilang forte ay magbibigay ng capacity. Yung tinatawag natin na sa assistance kasi pag may sinabing project, may hardware, may software. Yung hardware, yun na yung pinag-uusapan natin kanina, Prof, na tangibles, no? Yung mga construction, yung mga building, ganyan. May mga software naman. The software is, yun na yung kaalaman. Kaalaman, okay. So, capacity building para sa mga lumad. Okay. Aside from Konrad Adenauer Stiftung, meron po tayong mga partner which is development consultants, itong tinatawag nating DevCon. Ang DevCon ay matagal na rin pong into the NGO work and sila po yung partner natin on the ground. They are the ones who go to the barangays at conducting all the activities like demographic survey, yung mga focus group discussion, yung mga key informant interview, yung mga pagkokolekta ng kung ano-anong mga tanim na meron sa lugar natin. So yun po sila yung mga may specialization on that aspect. So tatlo pong NGO yan. Again, Konrad Adenauer, Development Consultants, and of course, Institute for Autonomy and Governance. At huwag niyo pong kalimutan, hindi po tayo makakaikot kung wala tayong mga nagbibigay ng funding, no? Which is the European Union. So the European Union recognized that there is a need to fill in this gap. So sila po ay nagbigay ng tulong. Alright, so ayan, nabanggit nga ng ating kasamang Avin, yung mga pangalan ng mga partners nung namamahala dito sa project na ito. IPDev po mga kaibigan, sige isulat nyo baka mamaya itanong namin sa inyo yan no? IPDev is an acronym na kung saan sinasaklaw nito yung kabuuan ng recognition of indigenous peoples' rights in the ARM. In the ARMM for empowerment and sustainable development, Haba, Prof, mahaba nga. Sige, it's worth a while. Ulitin natin, mamaya tatagalugin ng ating kasamang Avin, Recognition of indigenous people's rights in the ARMM for empowerment and sustainable
Development. So ayan po 'yon mga kaibigan, yung IPDev, ano? Ang ating oras ngayon ay 29 na minuto na po makalipas ang ika-10 ng umaga. Pasensya muna, Chip, hindi ko pa gaano kabisado yung mga pipindutin dito. No? Yung mga stinger natin. Stinger natin. Alam mo, Dan, yung the last time siguro nakaharap ako sa isang console was like 17 years ago. That was 17 years ago. Ano, medyo nawala sa ere yung ating kasamang Avin. Ano. Alright. Sige. Ulitin natin ito, Chip. Ano? So, ang ating oras ay... ayun. Ang ating oras ay 30 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. Ayun. So, ayan, medyo makakabisado rin natin yan sa katagalan. Ano? And kasamang Abin, you were saying the last time na nakaharap ka sa console ay nung ikaw ay DJ pa. Ha? Oo, that was like, sabi nga ni Irwin kanina, ano yun, 20 taon nang nakalipas, sabi ko, hindi naman, 17 lang. 1996. So that was quite a long time ago. So, iba na ngayon, meron na kayong mga computer. Oo, naka-computer. Ano? At saka naka-Ustream nga pala tayo, ha? Yes. So that means, itong programa natin, actually, this will be recorded and can be seen on the internet, no? That's right. Oo, kaya babasahin natin dito yung ating Ustream address, ano? Mga kaibigan, makikita ninyo kami, pero sa ngayon mukhang ako lang yata nakikita pa, ano? Which is the better arrangement, no? Mas gusto ko yun. Na si Prof. Dan lang ang makita. Makikita ka rin later. It's www.ustream.tv/channel/rmn-cotabato. Ayan, ano? So, www.ustream.tv/channel/rmn-cotabato. Ayan. So, makikita ninyo kami much later on. Huwag din po kayong mag-alala mga kaibigan kung hindi nyo mapanood ito right now kasi isa po sa mga gagawin natin sa IPDev ay itong broadcast na ito will be also uploaded sa website ng IAG. So, ayun, oo. Kung meron kayong mga issue na gustong balikan, kung meron man kaming nabanggit in any of our programs, pwede po ninyong ma-browse later on. Oo. In your convenient time. Oo. Kasi yan ay naka-upload naman sa website ng IAG. Ang IAG po mga kaibigan ay Institute for Autonomy and Governance. Ang kanyang web address ay www.iag.org.ph. iag.org.ph. Kasi yan na ngayon ang alam ng mga bata, lalo na yung mga bata, alam na yan, mga .com na yan, ha? Yes, of course. And then nahuhuli tayo. Kung ang iba medyo hindi gaano expert sa internet, kailangan po nating maghabol doon sa technology kasi we want technology to be our friend, especially ngayon na it's a great equalizer kasi nga po even policymakers and the ordinary citizens can already interact with each other with the use of internet. Kaya nga tayo sa IPDev ay nakita po natin yung opportunity na ito na even with our meager resources, alam po natin meager well, just enough, no? Just enough. With the help of the internet, we will be able to multiply, no? I-multiply natin kung ano yung impormasyon na kailangang dapat makarating doon sa Lumad community. At saka mukhang hindi pa natin nabanggit kung ano yung target Lumad community ng IPDev, Dan, ano? Yun na nga. At siguro as we proceed, kasamang Abin, kasi nga in-introduce muna natin kung paano sila maka-access dito maliban sa on-air program natin na ito. Di ba kasamang Abin, meron tayong Facebook page, Facebook account. Yeah, you can look for us on Facebook. It's IPDev. You can easily search that doon sa mga may connect sa internet. At saka meron din tayong Twitter account. We want to make that as active as possible. At saka meron po tayong mga hard copy, yung mga magazines na dinidistribute natin on a quarterly basis. Ito yung tinatawag natin na kitindig, no? Kitindig. Yeah, it's a Teduray term meaning stand up for something. Magtindog. Tindog sa Bisaya or sa Ilonggo actually pa. it's also tindog
Kitindeg in Maguindanao, yeah. no? So it's generally madali siyang intindihin na you have to stand up for something, you have to assert for something, you have to make yourself known kasi everybody is just so busy presenting each other. So there won't be time for others to look you up. So you have just to make yourself known. To assert, ayan, ano? Pakilala ang sarili. Ayan. Kailangang makilala. So nobody would bother na puntahan ka at kilalanin. You have to Ayan. present yourself and make yourself known. So that's the Ayan. idea of Kitindeg. At sinasabi na nga ng ating kasamang Abin dito, medyo nag-iisip na siguro ang karamihan dyan. At bakit ba? Mayroon bang hindi kinikilala? Mayroon bang hindi nakikilala? At mayroon bang kailangang magpakilala? Bakit ano yon? So, yan, abangan yan mga kaibigan. Ating papaliwanag yan. Ha? Sa susunod, kung hindi man ngayon, sa susunod nating mga programa. Well, kung naalala nyo, sinabi nga ng ating kasamang Abin, you can access us sa web. Tatlo yon. Merong merong Facebook, IPDev, merong Twitter, yun doon sa mga Twitter familiar na mga kabataan ngayon. At ganun din, meron tayong page doon sa IAG website, na iag.org.ph. At siyempre, yung ating mga hard copies na published materials ay yung ating Kitindeg. Alright. Ma'am Abin, nabanggit ninyo kanina na meron nga itong project na ito ay sumasaklaw sa ilang mga lugar at sino-sino itong mga nasasaklaw nitong mga IPs o lumad natin. That's right. Mga kaibigan, siguro yung mga communities na parati nating pinupuntahan, alam na nila na recipient sila. But for the general public, yung mga nagtatanong, saan ba talaga ang coverage ng IPDev? Actually, we are in 12 municipalities. Okay. 12, Although sinasabing ARM siya, but the study area specific to 12 municipalities. This is 11 in Maguindanao and 1 in Lanao del Sur. Okay. Ulitin nga lang natin na kasamang Abin, 12 municipalities sa probinsya ng 11 sa Maguindanao. And then we have 1 in Lanao del Sur. 1 in Lanao. Yun. So, ibig sabihin, yung mga munisipyo na ito ay identified to have lumad populations. Ayan. So, pag sinabing lumad population, nandit dyan yung ating mga indigenous peoples. Ayan. For example, dito tayo, the one and only barangay that has Dulangan Manobo population, ito na yung Tubak, sa Ampatuan. So, mga Dulangan. Ampatuan Town. So, there is a barangay there na, doon nakatira ang mga Dulangan. Then, there's another tribe, which is the Lambangian. Lambangian, ay nandyan po sila sa 5 barangay sa South UP. So, Itaw, San Jose, Pilar, Pandan, Kuya, There are 5 barangays, nandyan po ang ancestral domain ng Lambangian. And of course, the rest, that's 5, 6, the rest of the 70 barangays are Teduray. Diyan nakatira ang mga Teduray. And sa Wao, meron po tayong area sa Wao, IPDev barangays, identified barangays ito. Kasi nga initially in the project, ang sabi nila may Higaonon doon. Okay. So, and Higaonon is one of those indigenous tribes. Yes. So, ang ginawa ng IPDev is talagang to verify this information. Kasi yan naman po ang talagang project natin, to verify kung saan itong mga IP na ito. Di pinuntahan natin sa Lanao, pinuntahan natin sa Wao. Because Wao is in Lanao del Sur. Right, and it's part of ARMM. Nung pinuntahan po natin doon, we conducted a survey, we conducted demographic profiling, at nalaman natin na oo nga, may Higaonon doon, but hindi po sila taga roon. Yun. Hindi sila taga roon. Ibig sabihin, they are not from the place. Wao is not their ancestral land. And Higaonon, regionally, ay kung hindi sa Wao, ay from galing Bukidnon. Boundary right. lang yon ng Lanao Sur, Lanao Sur and Bukidnon. So settlers pala sila. So nung pagkatapos ng survey natin, napag-alaman na hindi lang Higaonon ang lumad na nandoon. Sa Wao. Sa Wao. Okay. So nalaman natin na meron pa lang, there are also other tribes
16 of them. Alright, oo, Ang 16. dami-dami nito, no? May mga Talandig, At dumating Matigsalo. din lang sila doon. At mga migrant lang din sila doon. They don't have ancestral domain in Wao. Ang Wao ay originally naman, kung hindi ito ancestral land ng mga indigenous peoples o kaya ng mga Christian settlers, so definitely ito ay kumbaga ancestral Lupain land ng mga Iranon. Iranon. Yun. Okay, so magandang umaga sa mga Iranon nating mga kaibigan nakikinig, lalong-lalo na dito sa gawin ng Parang, Matanog, Buldon, and Barira na adjacent din nga naman sa bayan ng Wao. Yun. So again, kung balikan natin, 4 po yung mga indigenous peoples na Ano yun? kinikater po ng IPDEV. So there's Higaonon, Higaonon. Dulangan Manobo, Lambangian, and Tedoray. Ayan. So ang Tedoray po yung pinakamarami at pinakamalaking tribo, Okay. composed of 16%, 16,000 households. That's 62% of the overall population ng Okay. mga IP. Ng mga IT. So marami-rami din pala, no? So ayan mga kaibigan, ito yung mga mga malalaking grupo ng indigenous people sa loob ng ARMM. Gusto dapat malaman natin ito, ma-mainstream itong knowledge na ito kasi akala nung iba, lalong-lalo na yung outside sa ARMM, akala yung mga tao dito sa ARMM ay puro na mga Moro at mga Kristiyano. O kaya mga settlers. Meron din tayong mga indigenous peoples. Nabanggit nga ng ating kasamang Avin na 4 yung mga major groupings dito. Teduray, Lambangian, Dulangan Manobo, and then the Higaonon group. At yan ay isa-isahin din natin na pagpapaliwanag at pagpapakilala sa susunod pa nating mga programa, mga kaibigan. Ang ating oras ngayon ay ganap ng 40 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ayun, nahuli. Okay, 10:40 na po ng umaga mga kaibigan. Tatak RMN. At sa ating pagpapatuloy po mga kaibigan, nabanggit na nga itong mga IPs, indigenous peoples dito sa ARMM. Ngayon kasamang Abin, dapat tayo klaruhin, kasi mukhang na-interchange natin yung mga terms kanina, mga terminolohiya, maring nagtataka ang ating mga tagapakinig sa buong Central Mindanao. Dito sa ating programa ngayon sa estasyon DXMY RMN Cotabato, ano ba ang pagkakaiba pala nung lumad at saka ng indigenous people? Kailangan siguro linawin natin yon, Magandang malaman natin yan kasi yun na nga, all of us are indigenous peoples. Kumbaga, maraming term na ginagamit for indigenous peoples. Katutubo, yung kung sa uban pa, Nitibo. Laom na gyud kayo nga pagkabisaya, mga tumandok. Tumandok. Diyan talaga, mga ninuno pa, mga several generations ay dyan na po nakatira. So ngayon, to distinguish, there are several indigenous peoples in the whole country. I lost track kung ilan na. More than 100 IP groups. Tama ba? More than 200. Oo. Tribal affiliations all over the country. So, in 1997, meron, hindi pala, as part of the consciousness to recognize, kilalanin talaga kung sino ang IP, may mga inisyatiba po na ginawa for the longest time. Alam natin na IPDEV just came towards the end. Yung struggle po ng IPs ay matagal na pong nag-umpisa. Ang project ng IPDEV ay itong isang taon pa lang. We're just 18 months old. 18 months. So Oo that's nga, about one half time na tayo last August 1. 1 year and 6 months. Oo. August 1 year 1. and 6 months tayo nung August 1 pala, Professor Dan. So medyo kalahati na yung oras ng project life. Magtatapos na rin ang project. Parang bago lang nag-umpisa, magtatapos na. Pero in any event, there was a tribal congress na ginawa way back in 1986, Ibig sabihin lahat ng mga tribo sa Mindanao, I think there were 15 out of 18 indigenous peoples groups in Mindanao who gathered
in a tribal congress, tapos nag-usap-usap sila at ano ba talagang tawag natin sa sarili natin. So kasamang Abin, isa-isahin natin ito. 18 ka mga indigenous peoples tribes sa Mindanao. In Mindanao. And so itong 15 18 of these okay, were able to gather, no. There may be reasons na yung tatlo hindi nakasali, but in spirit they were in the Congress. Okay. So they came up with an agreement on what term they will call themselves, kasi ang dami-dami ng may Tiduray, may Matigsalog, may Mansaka, may Tiboli, marami. Tiblaan. So although ang sabi nila Lumad is a Visayan term, nagiging accepted language na siya among the IPs in Mindanao. So sabi nila, okay na rin siguro na tawagin natin ang sarili natin na Lumad. So collective name nila itong Lumad. Although hindi naman nila yung salitang Lumad. Yes, kasi salitang dumagat ito ng mga IP ng galing Visayas. Kasi may mga IP din sa Visayas. Right. Tama. So, pero Lumad is more of Visayan or Cebuano, yes, it is a Cebuano which word. means? Indigenous. Okay. Dun sa lugar na yun. Taga-diha lugar. No? Bisag akong I think fourth generation sa mga ancestors ko sa father side is Lumad ng Sugbo. Okay. Lumad yapon. But they accepted the word Lumad to identify the indigenous peoples in Mindanao. So therefore, itong word na Lumad is the collective name ng mga indigenous people ng Mindanao. So hindi Lumad yung Visayan Lumad indigenous peoples. Yung Luzon hindi rin, no? Hindi rin. Kasi referring to Mindanao lang ito. Mindanao lang siya. So para hindi tayo ma-confuse, so that we can also kasi kung tutusin, in Mindanao, marami ding indigenous peoples. For example, the Maguindanaon are indigenous to Maguindanao. Kasi totoo nga yun, kasamang Abin, the term indigenous, coming from the Latin term gens or gentis, ibig sabihin of the earth. Of the earth. So, people of the land. People of the land. Indigenous. That's correct. Connected to the earth. Right. So, yun. So, again, the word Lumad, yun po ang parating gagamitin natin dito sa programang Balitang Lumad. Ayun, that's specifically, focus lang talaga tayo doon sa usaping Lumad. Ayan, napapatango na si Chief Erwin. Siguro, so maliwanag. Siguro. May nag-text na rin batiin ko na lang din, Kiyogofon, Timoy Alim Bandara, kasi nag-monitor daw sila, Dan. So that's good to know. Ang usapan nga natin is that doon sa mga nakakapakinig, bigyan namin kayo ng copy para in any event na meron kayong mga activity, pwede niyong i-replay ang programa. No? Kasi may mga areas talaga, yung mga Teduray areas natin, yung mga Dulangan, Manobo, Lambangian areas na walang signal ng radyo, walang signal ng cellphone. At yung iba, wala ring radyo mismo. Wala ring radyo mismo. So there are communication gaps na pwede nating mapunan. Yan yung magiging, kumbaga, may itutulong ng project siguro, Yes. How to deliver knowledge. Let us make technology our friend. Ayun. So mga kaibigan, well, ang ating oras ay 46 minutes makalipas ang 10:00 ng umaga. At tayo ay magpapatuloy sa ating maiden broadcast dito, pagpapakilala ng ating programang Balitang Lumad, na ipaliwanag ng ating kasamang Avin. Ang Lumad, ang salitang Lumad ay isang pangalan, kolektibong pangalan, pangkalahatan na pangalan ng mga indigenous o kaya ng mga natives dito sa Mindanao. Bagamat lahat naman ng taga Mindanao ay categorically native ng Mindanao, pero ito ang Lumad ay yung indigenous people na nagpatuloy sa kanilang kultura, sa kanilang mga kulturang ninuno na hindi na-Islamize, hindi na-Islamize ang kanilang kultura at hindi rin na-Christianize ang kanilang kultura. Na-maintain nila ito kasi nga, mga kaibigan, ang ang background is, dito kasi sa Mindanao, mayroon tayong diskurso na lumalakad that there is such a thing as tribe people of Mindanao. Ano ito? The Moros, the Islamized society ng Mindanao, and then the Christian settlers, yung mga migrants na galing ng Luzon at Visayas
and then the Lumads. Ito yung mga indigenous peoples, ano? So, sino-sino yan ay ating ibabahagi sa susunod nating mga programa. We just, panatilihin lang muna natin ang kaalaman na yan na yon ang pinagmulan ng pangalang Lumad. Ano? Sa ngayon, ang inaasikaso ng IPDED na mga Lumad na mga societies o lipunan dito sa ARMM ay 4 babalik natin, Teduray, Lambangian, Dulangan Manobo, at saka yung Higaunon Group. Sino-sino ito ay isa-isahin natin itong isasalaysay sa inyo sa susunod nating mga programa at sa pagpapatuloy ng ating mga pag-uusap. Yes, kasama nga, Bin. Nais ko lang din imbitahan lahat ng listeners because kahit na ako, I always nakaka-encounter po tayo ng mga katanungan or mga pag-aalinlangan na nagsasabi, ba't pa ba bigyan ng pansin ang indigenous peoples? Para bang isa lang naman din sila sa atin. Baga, kapwa Pilipino or ganyan. In any event, siguro mas maigi kung malaman natin na meron pong pinasang batas. Way back in 1997, ang batas na ito ay Indigenous Peoples Rights Act. Okay. Pag sinabing act, batas yan. Batas, so Republic Act yan. Oo, Republic Act 8371. May numero. So, wag na po tayong malito sa mga numero na yan. Ano nga muli pangalan ng batas na iyon na kasama nga din? It's Indigenous Peoples Rights Act. In short, Republic Act 8371. IPRA. Mas kilala siya. Pag nakakarinig po kayo mga kaibigan ng salitang IPRA, batas po ang pinag-uusapan natin and dyan. it is a Republic Act. It is not an executive order. Yes. It's a Republic hindi Act. Hindi yan memorandum circular, hindi yan executive order, hindi yan ordinansa. Batas po yan. Akto ng Republika ng Pilipinas. Pinasa ng Kongreso, pinasa ng Senado. Noong 1997. So, ang batas IPRA po, mga kaibigan, in short, kailangan tandaan lang po natin dahil pinasa nga ito ng pamahalaan ng Pilipinas, wag po nating kalimutan na yan po ay isang peace agreement din ng gobyerno tungo doon sa mga katutubong nakatira sa Pilipinas. So, peace agreement, ibig sabihin, nilagdaan ito. Kumbaga, pag nilagdaan mo ang isang dokumento, obligado kang tuparin yan. Ayun. Parang na-intriga tuloy ako kasamang Avin, I suppose yung iba rin. Itong batas na ito, 8371, IPRA 1997, sinasabi nyo na Republic Act ito, pero maliban sa pagkilala dito bilang batas, ay peace agreement din ito. Paano nangyari yun? Well, any law. Kasi kahit in principle, kahit anong batas, kahit hindi man tayo abogado, pero dapat malaman natin bilang mamamayan na pag may batas na ipinasa, yan po ay sa layuning magkaroon ng kapayapaan at pagkakaintindihan. Ang intindi ko kasi kasama nga Bin, nung peace agreement, ay dahil meron silang hidwaan. Yes, of course. Ganun ba yun? Ang hidwaan din naman ay sa napakaraming aspeto. Kasi nga nakalimutan kung tandaan po natin, may isang study po na ginawa. Marami na pong pag-aaral ang ginawa kung paano minoritize, ginawang minority ang Lumad. Simula bang ng mga maraming bagay. From government, central government. Kasama ng pamahalaan. Pamahalaan. They had the land settlement program. They brought in Filipinos from Luzon and Mindanao, Luzon and Visayas, tapos dinala sa Mindanao. Yung mga Lumad naman dito ay talagang just to get away from trouble. Kumbaga, umiwas na lang. So, pero kasama nga Bin, nabanggit niyo yung minoritize. Ano ito sa Tagalog? Na-minoritize. Naging maliit. Yun, minaliit. So parang sinasabi nyo kanina, dahil sa maraming aspeto na nakikita natin sa kasaysayan kung paano minaliit ang mga Lumad. Kaya parang yun ang nagputol ng relasyon. Kaya nga, itong batas na IPRA na ito, 8371, dahil sa batas na ito, ay kumbaga pinupunan yung pagmamaliit sa kanila, kaya mukha itong peace agreement. Ayun. So tandaan po natin yan dahil batas yan, tungkulin po
na tuparin ang batas. So ngayon, yung IPRA, kung titingnan po natin ay nagtataka tayo, bakit maraming sumisigaw na ipapatupad ang batas IPRA? Batas kailangan ipatupad. Oo nga, ano. Anong mangyari kung nagkaroon ka naman din ng batas at hindi mo ipapatupad? Gusto kong baliktarin yung question Bakit hindi ba natupad? Okay, may kakulangan. Ayun. Tinutupad din naman, kaya lang siguro in a scale of 10, siguro dito lang sa 3 or 3.5. Bakit paano pagpapatupad? Unti-unti? Unti-unti at saka hindi priority. Ayun. Amo na ginatawag sa Ilonggo, Chief, nga utay-utay. Walang tawa. Gagawa ng Ilonggo. Ang IP sa panay, gagawa, Dre. Anyway. So, yun po. Utay-utay. Ano? Which reminds me nga pala, Professor Dan, na yung puntirya nga pala ng programang Balitang Lumad is kung pwede na tangkilikin natin yung salitang lumad, yung salitang tedoray, salitang lambangian, salitang dulangan manobo at salitang higaunon, sa kakayanin natin. May mga guests tayo na who are native speakers of the language. We would really appreciate to have them with us kasi nga po ang sa atin dito is to try to bridge the gap. Kasi nga po ang IPDEV is the facilitating no, yung opisina natin is just a facilitator. We provide the neutral ground, we provide the forum, the stage. Kasi nga, kahit na usaping IP yan, even among the IP, iba-iba ang perspektibo or pananaw ng bawat isa. Ano bala ang ibig sabihin both silingon sa facilitating, nagpa-facilitate? Maintindihan ito ng mga nasa construction. Yung mga conduit ba? Yung mga conduit, yung mga tubo na conduit, tagadugtong. Alam mo, yun ang problema sa trabaho natin sa development work. Napuno tayo ng mga technical term. So, wag po tayo magpatali sa mga technical term. Kung binisayon ng facilitating factor, yun TIG. TIG, Tigasikaso. Kumbaga, may dalawang panig na hindi nagkakaintindihan, pwede ba meron tayong neutral ground kung saan tayo pwede mag-usap? Sige, dito kayo sa IPDEV. Harapan tayo, gawa tayo ng paraan na mag-usap tayo at nang malinawan ang bawat isa. So, yun lang po ang role natin. So, tandaan po natin na IPDEV is also temporary lang. Mawala na ang project, mawala na't lahat, but the tribe will still remain. That's right. Talaga naman ganun nga, isipin ninyo sa maraming libong taon. Ang ating mga ninuno nabuhay noon at nabuhay sa pamaraang katutubo. At hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Ibig sabihin, persistent yung kanilang mga natutunang mga kaalaman. So, yung mga cultural, yung mga customary law, yung mga pamamaraan ng mga forefathers natin, ng ating mga ninuno na nandyan for thousands of years, dapat malaman natin na bakit inabot ng libu-libong taon. Tapos papasukan lang natin ng ilang taon pa lang na tinitestingan. Kumbaga. So, we have to recognize, we have to know, we have to appreciate. Kailangan kilalanin natin that this existed for thousands of years for very important reasons. May dahilan kung bakit inabot ng libu-libong taon yan. So, yun lahat ay may dahilan, Correct. Kasi nga, minsan iniisip ko, paano ba ito libu-libong taong kaalaman? Tapos pipilitin natin yung ating kaalaman sa isang utak na 70 taon lang naman. Hindi pa nga. Ilang taon ka na ba, Prof? Ako. Secret, no? So, let's just say, 50 taon. Yun lang ang kaalaman natin. 50 taon na po kami ni kasamang Abin. Tapos itatapat mo yan sa libu-libong taon. Ibig sabihin, konting kaalaman lang talaga ang meron tayo. So, we cannot discount kung ano yung katutubong kaalaman na pinasa. Imagine, yung walang libro nung araw, pero naipasa nila yung mga kaalaman na yan. Anong meron sa atin ngayon na magagaling sa libro na hindi man lang tayo nakakapasa ng kaalaman? Oo nga. At tayo ay nakabatay sa libro yung ating mga natututunan. Hindi natin kikilalanin ng salita ng isang tao dahil hindi nakapapel. Parang medyo kailangan nating pag-isipan. Tama yun. And on that note, kasamang Abin, balikan nga natin yung sa mga lumad, na dapat nga malagyan natin ng mas malinaw na pwesto ang mga kaalamang lumad, kasaysayan ng lumad,
On my part bilang professor, modesty aside, siyempre medyo academic ako ng konti sa aking profession. Kailangan din ma-mainstream, mabigyan ng mas itong malakas na lugar ang kasaysayan ng mga lumad sa mga eskwelahan. Yes, Kasi karamihan sa ating mga bagong henerasyon hindi mas alam natin yung nasa ibang bansa Kaysa kaysa sariling dito sa kaalaman. atin. Oo. Local knowledge. Tama yun. So, Kaalamang kaalamang lumad. lumad. Ayun. Kaalamang katutubo. Or, so, hanapan natin ng kung anong angkop na tawag dyan. So, malalaman natin yan with your help, with the listeners, yung mga gustong mag-contribute sa programang ito, Balitang Lumad. Ang mga kasama, yan ang unang salbo ng ating pagpapakilala sa ating palatuntunang Balitang Lumad. At ang ating oras po mga kaibigan ay alas 10:58 na po. 2 minuto na lang ang ating nalalabi sa ating palatuntunang Balitang Lumad. Tata RMN. At we wrap up mga kaibigan at kasamang Abin dito sa ating unang tinatawag nating maiden broadcast sa ating programang Balitang Lumad. And bibigay ko itong huling minuto sa ating kasamang Abin na imbitahan muli ang ating mga tagapakinig dito sa ating palatuntunan. Maraming salamat Professor Raydan at saka sa lahat ng ating mga listeners. Alam ko it's a rain, maulan po ang Sabadong ito, but nevertheless kami po ay nasisiyahan na kahit papano hindi man buong isang oras na umpisahan itong ating pinakaunang broadcast ay meron po tayong naumpisahan kasi nga po sa layunin na kahit papano itong mga kaalamang lumad ay makakarating po sa atin lahat at magkaroon po tayo ng malawak-lawak na pagkakaintindi, pag-intindi sa mga karapatan ng mga lumad na nandito ngayon sa ARMM at nang mabigyan sila ng pagkakataon na mapalakas, no? Kasi nga po pagbalikan natin yung layunin mismo ng IPDEV is yung pagkilala sa karapatan ng mga lumad sa ARM tungo sa sabay-sabay na pagpapalakas at tuloy-tuloy na pag-unlad. Ayun. That is IPDEV. Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Maraming salamat sa inyong unang pagsama sa amin dito sa palatuntunang Balitang Lumad. Maraming salamat sa aking katandem, si Binibining Avin Acuña Gulo. Maraming salamat kay Chief Erwin at sa ating kasama sa technical side, si Pastor J, Pastor Jolly, and sa lahat ng ating mga magiging kasama dito sa ating palatuntunan. At subaybayan po ninyo next week dito sa palatuntunang Balitang Lumad every Saturday 10 to 11 in the morning sa ating istasyong ito, DXMY RMN Cotabato. Magandang araw po. Pagpaumanhin lang po kay Chief Erwin, may humabol ng text dito. Yung katanungan niya, ask ko lang po, if fully implemented na po ba ang mandatory representative sa mga lawmaking body from region to municipal level? Meron na po tayong mga inisyatibang ginawa sa IPDEV, like orienting them on the mandatory representatives, the guidelines, kung ano yung proseso, kasi may proseso po yan, hindi lang yan ina-appoint ng local chief executive, no? So nais nating sundin ang batas, kaya tayo nagbibigay ng mga guidelines. And of course, salamat din po sa nag-text, nakalimutan ko mga numbers nito. Balitang Lumad, Fiogoto, Debdekluhanan. Okay, Fiogoto, Pio Teresang din sa mga nag-text, no? Maraming salamat. Muyag, Muyag, no? Para po sa pagkilala ng lumad, pagsumikapan po natin na tuloy-tuloy po ang magiging programa natin dito sa DXMY. At yan ay patuloy na ipapaliwanag next week ng ating kasamang Abin. Sa muli mga kaibigan, maraming salamat. Ito po ang Balitang Lumad.